Sa loob ng lungsod, naghihiyawan ang mga tao, naglalaro ang mga batang naglalakad, at sa kabuuan, tila masaya at nagagalak ang mga tao. Sa pagkakita nito, nagtataka ang dwarf kung ito na ba ang lugar kung saan sila magtatrabaho mula ngayon. At tila hindi lamang siya ang nag-iisip nito, dahil mas maraming dwarf ang bumababa mula sa karwahe, napapansin ang dami ng tao sa paligid, na tila hindi nila gaanong gusto. Pagkatapos, nagsimula silang mag-usap-usap, sinasabing talagang kakaiba ang amo nila sa pagkakataong ito, dahil hindi nila inaasahang magpapadala ng ganitong kagagandang karwahe para ihatid sila. Sinabi pa ng isa kung paano itinuturing lamang sila ng mga noble bilang mga hayop na kargamento, habang sinasabi ng kanyang mga kaibigan na huwag umasa ng marami, dahil sa huli, pare-pareho lang ang lahat ng noble, at ang ilan ay mahilig lang magyabang ng kanilang kayamanan. Dahil mayroon silang sapat na luho para magbigay pa ng mga karwahe para sa mga alipin. Sa pagkarinig nito, sinabi ng dwarf na may pulang buhok, na tila nagngangalang Timar, sa kanyang kasama na tumahimik dahil baka may makarinig sa kanila. Gayunpaman, tinanong ng kanyang kaibigan si Timar kung ang isang mapagmataas na dwarf tulad niya ay nagbabalak na magpakumbaba sa harap ng mga tao. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay, at tinanong kung ang pagkawala nito ay nagpawalang bisa rin sa kanyang pagmamalaki. Sumigaw ang isang gwardya sa mga dwarf, sinasabing kung sila na ang lahat mula sa karwahe, dapat na silang umalis, na ikinagulat ni Timar. Paglingon ng kanyang ulo, iniisip ni Timar ang sinabi ng kanyang kasama, tinatawag siyang hanggal, at tinatanong ang kanyang sarili kung hindi nila naiintindihan na ang pagkapit sa pagmamalaki ay nagpapalala lamang ng mga bagay. Tumingin sa kawit na nagsisilbing kanyang kamay, sinabi niya na talagang nawala ang kanyang pagmamalaki nang mawala ang kanyang kamay. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa isang dwarf tulad niya na hindi man lang makapanday ng maayos, ay ang kanyang kawalan ng pagmamalaki. Sumunod ang mga dwarf sa gwardiya ng McLean. Tila si Timar ang unang nasa harapan ng sundalo, naglalakad sa lungsod. Gayunpaman, nakayuko ang kanyang ulo, hindi sigurado sa kung ano ang darating. Tumingin sa lupa, tinatanong niya ang kanyang sarili kung sulit pa bang mabuhay, at kung hindi na lang siya dapat mamatay, at wakasan ang lahat ng pagdurusa. Binati sila ng isang masayang lalaki na may kulay abo na buhok at balbas, masaya na dumating sila. Sinimulan niyang bilangin ang mga dwarf, at napagtanto na 10 sila. Isang perpektong bilang. Pagkatapos, sumigaw ang lalaki sa isang tao na ipaalam kay Lord Hamar, na dumating na ang mga kamag-anak na hiniling niya. Sa pagkarinig nito, hindi maintindihan ng ibang mga dwarf ang ideya. Isa sa kanila, isang dwarf, na isang lord. Tinanong pa ni Timar ang mga lalaki kung sinabi niya talagang Lord Hamar, at tinanong ng lalaki si Timar kung kilala niya si Lord Hamar. Pagkatapos, nagpatuloy ang lalaki sa pagmamalaki tungkol kay Hamar, tinatawag siyang pinakadakilang manggagawa sa kanilang teritoryo, sinasabing ang mga bagay na nilikha niya ay nagpabago sa lupain ito. Pagkatapos, sinabi niya kay Timar, na dahil dito, mataas din ang kanilang inaasahan mula sa kanila, at ito ang nagpapasaya sa kanyang mukha. Sa pagkarinig sa paraan ng pagsasalita ng tao tungkol kay Hamar, nagtataka siya kung gaano siya kahangahangang dwarf at manggagawa, para igalang ng isang teritoryo ng tao ang mga dwarf. Dumating si Hamar sa eksena, at sinabing sa wakas, natapos na ang mahabang paghihintay, at dumating na ang kanyang mga kamag-anak. Sinabi ni Hamar sa kanyang mga tao na masaya siyang makita silang lahat sa mabuting kalagayan, at tila masaya si Timar na makita ang mga sitwasyon na nagbubukas, sa wakas ay nagkaroon ng mapagmahal at mabait na amo. Habang nagsasalita si Hamar, nagsimulang gumuhit ng ngisi ang lalaki sa sulok ng kanyang bibig, at sinabi ni Hamar na dahil nasa mabuti silang kalagayan, maaari na silang magsimulang magtrabaho. Sinabi niya na maaari na niyang simulan silang pagtrabahuhin na parang mga aso kaagad, dahil napakalusog nila at handa para sa paggawa. Sa pagkarinig nito, tila nawasak ang mga inaasahan sa mukha ni Timar at ng ibang mga dwarf, dahil hindi ito ang inaasahan nila. Habang sinasabi ni Hamar sa kanila na pumasok sa loob ng mabilis hanggat maaari, dahil mayroon silang bundok ng mga order na dapat tuparin. Nawasak ang mental na imahe ni Timar sa kanyang bagong amo sa harap ng kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw, biglang lumitaw si Logan, at tinanong si Hamar kung natanggap niya ang kanyang regalo.
Binati ni Hamar si Logan, at sinabing natanggap niya ito. At salamat sa kanya, bumilis ang produksyon ng crossbow. Habang tumitingin si Logan sa paligid, tinatanong kung nasaan ang mga dwarf. Itinuro ni Hamar ang kanyang daliri sa kaliwa, at sinabing lahat sila ay masigasig na nagtatrabaho bilang mga gears ng workshop na ito. Gayunpaman, sa pagtingin kay Timar, at sa lahat ng iba pa sa katunayan, mukha silang pagod, at ganap na malungkot. Sa pagkakita sa kanila na nagtatrabaho, sinabi ni Logan na talagang mahusay ang sistema ni Hamar para sa malawakang produksyon, kung saan ang bawat tao ay gumagawa ng isang bahagi. Ngunit sigurado siya na hindi ito gaanong tinanggap ng pagmamalaki ng mga dwarf, at tila tama siya. Dahil ipinakita ang isang imahe ng mga dwarf na sumisigaw kay Hamar. Nagrereklamo sila na hindi man lang nila magawa ang buong produkto. At sinabi ng isa pa na binabawasan nito ang kanilang pagmamalaki sa paggawa. Gayunpaman, nang sabihin sa kanila ni Hamar kung gaano karami ang kailangan nilang gawin, tumahimik silang lahat. Pagkatapos, sinabi niya na mayroon pang ang isang nanggugulo na naghahangad ng posisyon ng pamumuno. Tumutukoy, syempre, kay Timar. Gayunpaman, inilagay siya ni Hamar sa kanyang lugar ng mapayapa. At sa pamamagitan nito, literal niyang pinaharap siya sa lupa habang kinikilala na isa lamang siyang gear sa workshop. Habang tinatanong si Timar kung nagbabalak siyang mag-alsa, o ano paman, sa pagkarinig nito, tumawa si Logan. Sinasabing ganito si Hamar sa lahat. Naghahandle ng mga bagay ng napakahusay. At sinabi ni Hamar na syempre natutunan niya ang lahat mula sa kanyang amo. Habang tinatawag silang parehong mga demonyo ng mga dwarf na nanunood sa eksena. Gayunpaman, may iniisip si Timar. Tila ginawa ni Hamar sa kanila ang parehong kasunduan na ginawa ni Logan sa kanya. Kung magtatrabaho sila ng husto sa loob ng 20 taon, bibigyan niya sila ng kanilang kalayaan. Tumingin sa bahagi na ginagawa niya, kinikilala ni Timar na ito ang kasunduan na ginawa ng kanyang amo sa kanilang lahat. At ito ay isang pagkakataon na magkakaroon sila. At ito ay isang pagkakataon na hindi na nila makukuha muli. Pagkatapos, tiningnan ni Hamar ang mga dwarf habang masigasig silang nagtatrabaho. Pagkatapos, bumaling siya kay Logan at tinanong siya kung bakit nila kailangan ng napakaraming crossbow. Dahil ang hiniling ni Logan, ay sapat para gamitin ng 10,000 tao at may matitira pa. At sinabi ni Logan sa kanya na ito ay dahil gagamitin ito ng 10,000 tao. Sa pagkarinig nito, natigilan si Hamar. At sinabi kay Logan na gumagawa sila ng 10 taong supply ng maaga. Sinasabi kay Logan na ito ay labis na paghahanda. Gayunpaman, nagsimulang tumawa si Logan. Sinasabi kay Hamar na nagkakamali siya. At sa katunayan, gumagawa siya ng isang milisya na mga 10,000. Matapos marinig ang impormasyong ito, sumigaw si Hamar ng napakalakas na maririnig mula sa labas ng workshop. Ipinapahiwatig ng kanyang body language ang kanyang pagkabalisa at pagkamangha sa sinabi ni Logan. Habang iniisip na naghahanda siya ng isa pang digmaan. At sinabi ni Logan na nakikita niya kung ano ang iniisip ni Hamar. Habang inilalagay ni Hamar ang kanyang kamay sa kanyang noo, iniisip ni Logan na nagsisimula pa lamang ang digmaang sibil. Karamihan sa mga tao ay hindi napagtanto na ang digmaang ito ay maaaring tumagal ng 3 taon. At naghihintay ang isang imperial na pagsalakay sa dulo nito. Ang isang digmaang dating ipinaglaban ng mga elite na sundalo ay malapit ng maging isang digmaan na ipinaglaban ng mga mersenaryo. Binayaran ng anumang kayamanan na maaaring makalap. At sa huli, ito ay magiging isang digmaan na ipinaglaban ng mga desperadong magsasaka na napilitang humawak ng armas. Iniisip ni Logan na ito ay magiging isang kakilakilabot na tanawin. Kaya, kailangan nilang maghanda para sa sandaling iyon. Pagkatapos ay nagtanong si Hamar, alam na hindi siya ang dapat magtanong kung talagang okay na armasan ang napakaraming karaniwang tao. Sumagot si Logan, sinasabi kay Hamar na tiyaking mabuti ang buhay ng mga tao. Kung gayon, kahit bigyan mo sila ng mga bomba, hindi sila magre-rebelde. Sa pagsasalita tungkol sa mga bomba, sinabi ni Logan kay Hamar na may gusto siyang ipagawa kay Hamar at Lord Clayton na lihim na buuin. At may masamang kutob si Hamar tungkol dito. Sa Magic Tower, tila ibinahagi rin ni Logan ang parehong impormasyon kay Clayton. Gusto niyang bumuo sila ng bomba na sumasabog sa pagkaantala ng oras, sinabi ni Logan na tama si Clayton.
Ngunit hindi lang iyon. Maaari rin itong sumabog kapag nakatanggap ng isang tiyak na antas ng epekto. At ang puwersa na mahigpit na humahawak dito ay dapat sapat. Habang isinusulat ni Clayton ang lahat, sinabi ni Logan sa kanya na dapat din itong magbigay ng mahinang pagyanig bilang babala bago sumabog. Kung hindi, baka makalimutan ng ilan na ihagis ito, at maganda rin kung magbabago ito ng kulay kapag sesabog na. Dapat mangyari ang pagsabog mga 5 segundo ang nakalipas, at ang pagsabog ay dapat katumbas ng second circle na spell ng pagsabog. Ang lahat ng iyon, habang pinapanatili ang gastos ng produksyon sa maksimum na 50 ginto. Pagkatapos ay tinanong ni Logan si Clayton kung sa tingin niya ay magagawa ito. Nang marinig ang lahat ng ito, tinanong ni Clayton si Logan kung sigurado siya na may ganitong bagay. At sinabi ni Logan na syempre meron, dahil nagamit na niya ito dati. Nang marinig ito, tinanong ni Hamar kung saan niya nakuha ang ganitong bagay, at parang pamilyar ang pakiramdam niya. Nagpatuloy si Logan na sinabi na niya sa kanila kung ano ang mga materyales na ginagamit dito. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Clayton, sinasabi na kahit si Logan ay hindi 100% sigurado. Bukod dito, sinabi ni Clayton na ang mga kemikal na compound ay maaaring kumilos ng ibang-iba depende sa mixing ratio. Isang bagay na nagdudulot ng second circle na epekto, ngunit ang presyo ay 10 beses na mababa ang presyo sa isang first circle na spell scroll. Kung may ganitong bagay, ang kanilang industriya ay sasabog sa excitement. Pagkatapos ay sinabi ni Clayton kay Logan na kung nagamit niya talaga ito, mas mabilis na hanapin ang taong gumawa nito. Kaya naghahanda siyang gamitin ang communication channel para gawin iyon. Tinawagan niya ang advisor ni Felix, at ang general mula sa kanyang dating buhay. Na tinanong din siya kung may taong malapit sa kanya na marunong gumawa ng mga kakaibang bagay. Sinabi ng lalaki kay Logan na wala siyang malapit na ugnayan sa isang mage. At hindi makapaniwala si Logan na hindi talaga niya alam. Ang sinusubukan niyang gawin ay ang Liberatio, isang bomba na pinangalanan mula sa sinaunang salita para sa liberation. Ito ay isang sandata na nagdulot ng malaking dagok sa imperyo noong Grandia Liberation Front. Gayunpaman, kakaunti lamang ang nakakaalam kung paano ito gawin, at sa kasamaang palad, hindi kasama si Logan doon. Gayunpaman, naisip niya na kung may sinuman na may ideya, ito ay si Commander Lewis noong panahong iyon. Ang lumikha ng Liberatio, di umano, ay isang Earth Mage na humugot ng inspirasyon mula sa sinaunang sandata ng mga dwarf. Kaya kung may makakaalam nito, tiyak na silang dalawa, sina Hamar at Clayton. Sinabi ni Hamar kay Logan na sa una, akala niya ay himahinasyon lang ni Logan ang lahat ng ito. Ngunit ang malinaw na paraan ng paglalarawan niya dito ay nakakapagpaduda sa kanya. Nang marinig ito, kahit si Logan ay nag-iisip na kakaiba, ang kanyang mga alaala ng Liberatio ay kakaibang malinaw. Halos natural na malinaw, na nagpapabago sa kanyang pag-uugali. Pinalipas niya ang pag-iisip, sinasabi na sa huli, normal lang ito, dahil namatay siya dahil dito sa huli. Kaya may katuturan ng lahat sa isang paraan. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang ipaliwanag ang lahat kina Hamar at Clayton. Habang tinatanong nila kung hindi pa sumusuko si Logan dito. Sa loob ng isang bar, hinampas ng isang lalaki ang mesa gamit ang kanyang kamao at isang baso ng beer. Na nagtapon nito sa lahat ng dako, habang tinatanong kung anong klaseng bansang ito. Ang dalawang lalaki sa bar ay nagmumura sa digmaan, sinasabi na ngayon, kumalat na ito hanggang sa timog. Sumigaw ang isang lalaki, sinasabi na kung gusto nilang maglaban, dapat nilang gawin ito sa kanilang sarili. At tinatanong kung bakit nila hinihila ang maliliit na teritoryo tulad ng kanila at pinapatay sila. Habang tinawag siya ng kanyang kaibigan na lasing, at sinabihan siyang hinaan ang kanyang boses. Ang lalaki sa mesa sa kabila, ay nagtaas ng kanyang ulo, at sinabi na tama siya. Kung gusto nilang maglaban, dapat nilang gawin ito sa kanilang sarili. Pagkatapos ay sinabi niya na dahil lamang ang kanyang lola sa tuhod ay ang pangalawang anak na babae ng House Calais Marquis. Hindi ito nangangahulugan na dapat silang mahayla sa faction war na ito. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, sinasabi na ito ang dahilan kung bakit ang maliliit na provincial nobles tulad nila ay tuluyang nasisira. Nagdalamhati siya, sinasabi na ang kanilang pamilya marahil ang unang masisira sa digmaang sibil na ito.
Napilitan siyang tumakas nang hindi man lang nakukuha ang mga katawan ng kanyang pamilya. Tinawag ang kanyang sarili na isang kaawa-awang lalaki. Isang lalaking nakasuot ng mahabang kapa at hood ang dumating sa likod ng nagsasalita. Tinatanong siya kung siya si Mr. Damian Nadal. Nang marinig ang kanyang pangalan na binanggit ng isang hindi kilalang tao, tumayo si Nadal, hinigpitan ang kanyang espada, at naghanda para sa laban. Tinanong niya ang lalaki kung sino siya, at kung paano siya nakilala. Habang inilabas ng lalaki ang isang sulat, sinasabi na siya ay mula sa Information Guild. At hiniling ng kanilang kliyente na ihatid ang sulat na ito kay Nadal. Tinitingnan nito, nagtataka si Nadal kung sino ang nagpadala ng sulat na ito. Ang sagisag sa crest ay tila kahawig ng isang pulang simbolo ng apoy.